Hi guys, welcome back to the channel. Re-revisit ko lang yung binili kong office chair sa Shopee. And this is the ergonomic office chair with headrest. Not really headrest, backrest lang to. And yung total niya is 1,149 pesos. So this is a budget office chair. So binili ko siya, dumating dito sa bahay nung March 1. And I think inassemble ko the next day. More or less 1 month na nasa sa akin tong office chair na to. And here are my thoughts. Revisit ko lang and sasabihin ko sa inyo yung mga nagustuhan ko and yung mga hindi ko nagustuhan. So you guys, before kayo bumili, watch this video so you can manage your expectations. And ito, based on my experience, so hopefully makatulong sa inyo. Okay, let's get into it. Go to your bed muna. Mag-video si Daddy. Sige na. Go to your bed muna, baby. Hopefully kita ako sa DJI Pocket. And right from the get-go, ito yung pinaka gripe ko sa kanya. Okay? Just para sabihin nyo lang, hindi ako exage. Para ayan. Okay? Lalagay ko lang yung mic dito para marinig nyo. Yung konting movement lang. Buka. Sandal ka sa left. Sandal ka ng konti sa right. Left, right. Ikot ng konti. Okay, sa ikot, not bad. Okay. But more on moving forward and moving back. Ito lang masasabi ko. Sa lahat ng mga upuan kong office chair, ito yung pinakamaingay sa lahat. And this is my number one gripe. My first gripe. Okay, so yung second thing na ayoko sa kanya is lumuluwag yung screws niya. Ito yung panghigpit ng screws niya. And kaka-check ko lang, maluwag pa rin yung isang screw, pero yung other 3 screws naman medyo okay, but still lumuluwag pa rin eh. That's every 2 weeks. Medyo delikado siguro pag hindi nyo napansin tapos ilang months nyong hindi hinihigpitan. Yun lang, para sa akin medyo delikado yun, kaya hindi ko nagustuhan yung part na yun. I would like to have a chair na mahigpit parati yung screws, na hindi ko na dapat isipin. Okay? So, yun yung second gripe ko. Yung third gripe ko naman is, pag umuupo ako, medyo nagsaslant siya sa right side. Minimal naman, but still, hindi siya balanced. And fourth and last is yung upuan niya. But, yeah, mafe-feel nyo yung konting, kasi numinipis to eh. Mafe-feel nyo, baka, yan, may mga parts na tumutusok-tusok. For now, okay pa siya actually. But, kung wala kayong katulad nito, yung mga seat pillows na nabili ko rin online. Okay, pag wala kayong ganito, medyo in long hours of, work from home or kaya live streaming, live game streaming, yan, medyo mafe-feel nyo talaga sa puwet nyo na sasakit yan after a while. So, punta naman tayo sa positives. Again, budget chair. Gustong-gusto ko talaga yung price point niya. Yun yung one of the reasons kung ba't ako sumugal dito. Tapos, yung backrest niya, okay, itong back, actually very comfy siya. Tapos, masarap siya sandalan, except for the noise nga lang. And yun nga, nakalagay dun sa Shopee, may headrest. Wala naman talaga siyang headrest. So, hanggang back lang talaga siya. All in all, ire-recommend ko pa ba to after 1 month of use? Para sa akin, siguro mag-save pa kayo. Kasi yun ang gagawin ko eh. Magsisave pa ako, maybe siguro gastusan ng mga times 2 ng price or maybe times 3. Okay? Around there, mga budget pa rin yun eh. Mga 3,000, 3,500, ganyan na price ng office chair. Yung hindi naman maingay sana. Okay? And kasi nakaka-distract din kasi pag maingay. That's why hindi ko talaga siya pa-fully recommend sa inyo. Kasi ako personally, gusto ko siyang palitan. Hindi pa ngayon, pero soon papalitan ko. And titingin-tingin tayo online ng mga magagandang reviews. Also, tingin tayo sa mga malls, baka may makita tayong good deals. This is my personal opinion and also this is my personal purchase. Hindi tayo sponsored. Take note of that.
If I am sponsored, sasabihin ko sa inyo. Yun lang ang suggestion ko. I hope you manage your expectations if you still want to buy this office chair. Okay, that's it for this video. Please hit a like and subscribe, and I'll see you on the next one. Bye!